Test rin nun, teacher lahat ng pinsan ko, pabor sila na alisin ang mga decoration sa room. Isa pa po, eto po ang hindi nyo kayang tanggapin, no? Sa bulsa po ng teacher yung mga dekorasyon na yan. Kaya po yung mga teacher, mahilig po yan, mga, alam nyo po, nakita kasi ng mga alumni nila, mga dati nila estudyante, nagdo-donate po para sa classroom. Para po sa dekorasyon sa classroom. Kala nyo ba? Kinakapalan po ng mga teacher yung kanilang mga mukha, manghingi ng mga donasyon sa mga dati nila estudyante na medyo nakakaalwan-alwan para po may pan-decorate. Baka akala nyo provided ng DepEd yung mga dekorasyon sa classroom. Bulsa po ng teacher yan. Bulsa po. Okay. Anong parusa ang harapin ng mag-asawang brutal? Hindi ko po alam ang batas tungkol dyan eh. Sa pananakit, birin nyo, nabulag. Alam ko wala tayong slavery, anti-slavery law eh. Wala tayong ganun eh. Pero yan po maliwanag na modern slavery. Pa-shoutout Sir Buds from Nabota City. May research kasi na pag malinis ang classroom sa decor, madali makapokus ang students. I agree kasi nakita ko yun sa pamangkin ko na walang focus kapag maraming decor. Tsaka inuulit-ulit ko po, hindi po lahat ng teacher ay artistic. Nakakakita kayo, pinipicturean siguro ang gaganda ng mga wall, di ba? Sa mga teacher na artistic, pwede pong gumanda yung wall. May mga teacher po na magaling magturo pero hindi po artistic. Ma, ma, maano nyo po yan. Marirealize nyo po yan. Okay. Bawas sa load ng mga teacher, sa load ng mga teacher yung mga decoration, decor. Test rin nun. Di ba? Bawas yan. Sa trabaho, akala nyo po ba automatic yan, no? Decorate, inisip na isang oras, isang oras. Yan po yung mga tinututulan ng mga teacher na mga trabahong hindi dapat nila ginagawa. Dahil contest yan mga yan, karamihan po dyan ay contest. Pinapa-contest ng mga taga DepEd Central. Wala silang magawa kundi sumunod dahil contest nga eh. Yan ay pinapa-contest eh. Di ba? Wala sila nagagawa. Kaya po, kahit sa bulsa po nila manggaling, at saka yung ginugugol po na oras. Di ba may mga teacher na nagsabi, every quarter nagpapalit sila ng mga decoration. Every quarter. Naku, habang oras po na ginugugol ng mga teacher sa pagde-decorate. Boss, hindi pa rin ako makamove on na dinaya ni Sarah si Keiko. Hindi yan pa isa si Keiko na yan. Pucha. Ikaw, dinaya ka. Ito, mag-real talk tayo Kung hindi mo na pangasawa si Sharon, baka hindi ka naging senador. Si congressman lang, hindi ka naman nananalo na. Away barangay, imbestigahan na rin sa Senado. Hindi, iba po to. Hindi po to simple. Ngayon lang ako nag-picture ng ganito, di ba? Ibang klase po to, parang modern day slavery na hindi dapat, no? Maiwasan. Dapat merong maging batas tungkol po dito, no? Grabe po to. Kasi kung ano pong isasampang kaso dyan, na ganyan po, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Alam niyo, tuloy-tuloy. Wala pong puknat. Yun po, mga malalala na yun. Yun na lang batukan ka araw-araw eh. Konting pagkakamali mo. Alam niyo po, pag gano'n na, sinasaktan ka na araw-araw, lagi ka na nagkakamali eh. Kasi wala ka na sa wisyo eh. 7 taon pong walang sweldo, 'di ba? Dapat meron pong talagang kaukulan na bayad na hindi ko po alam eh. Kung paano niyo po kukwentahin, dapat yung ngayon, no? Dapat ang kwenta niyan, magkano yung sweldo ngayon na minimum ng mga katulong, yun ang kwentahin. Tapos ibalik ng hindi po yung sweldo noong araw. Kasi po kung sweldo noong araw, dapat noon niya ginamit yun. 'Di ba? Magkaiba po yun eh. Dapat yung presyo ngayon. Kasi ngayon siya hindi nakasweldo hanggang ngayon eh. Pasensya na kayo nagbago tayo ng ganun. Ngayon lang natin ginawa yun kasi kakaiba po, 'di ba? Kakaiba, hindi ko po mahirap po i-explain yun. Maganda yung kinukuwento niya. Pero ano na nga siya, parang nakita niyo po, iba po yung trauma ng mga isang araw lang nakaranas ng kinulong siya, sinaktan siya ng isang araw, yung talagang
Ito po parang nakasanayan na eh. Kita nyo po kung magkwento siya parang wala lang. Ito po nabulag kasabay po nung nabingi ako sa kasusuntok sa akin. Sabay po sila nabulag nitong kaliwang mata ko. Yung isang mata ko naman nabulag after 2 years pa ng panununtok sa. Alam niyo yun, yung pagkukwento niya, wala nang emosyon na yung galit, yung pinanawa na po siya ng galit, pinanawa na po siya ng emosyon, pinanawa na po siya ng, wala na po siyang, yung, kasi habang galit ka pa, meron ka pang gustong mangyari, parang siya, wala na lang to. Narito ako ngayon dahil nawala na siya ng nararamdaman. Mahirap, mahirap po yun. Pag yun na po yung nawala sa'yo, nawala na siya ng pakiramdam, ika nga. Boss, tama yung ginawa ni BP Inday Sara sa DepEd na tanggalin ang mga decorations. Meron pa tayo niyan, no? Kasi marami silang sinasabi ngayon, eh. Natanggalin ang mga decoration. Ang point ko nga lang, Guillermo Antipunan, no? Kung yan lang ang pambabanat nyo kay Inday, kasi ang tindi ng binanat nila kay Villar, eh, di ba? Ito yung lupa ni Villar. Nagpatayo si Villar ng highway. Dumaan doon sa lupa niya. Tataas nga naman yung value ng lupa niya. 'Di ba? Yung pinagpatayo niya ng highway, pera ng taong bayan. 'Di ba? Magagalit talaga yung tao. Ito si Jeju Marbinay. Nagpatayo ng City Hall. City Hall ba o parking lot? Bilyon ang pinag-uusapan. Tapos, may pinapakita ng mga pinaliparan ng mga mansion daw yung mga binay. Ito mga mansion daw ng binay. Meron talagang tendency na magalit yung tao. Ito yung classroom. Tinanggal na Sara yung mga dekorasyon. Ano yan? Puta, bilangguan. Gusto ni Sara talagang maton. Puta, maton lang. Sara without H talaga. Sara without H. So. Okay na yung Sara without H. So, yun na yung banat nyo. So ka kasi. So ka. So. Puta, yun ang pinakabanban. Alam nyo sa lahat ng black propaganda, yun ang pinakatanga ng konsepto. So, pinakatanga sa lahat. Tanga nyo. Hindi kayo worth, yung mga dilawan at kakamping, hindi kayo worth na napakabobong oposisyon. Kayo ang pinakatangang oposisyon. Saan ka nakakita ng black propaganda? So, Sara without H yan eh. Without H kasi yan, kaya ganyan. Without H ka. Naku, without H. Naku, hindi ka mananalo kasi without H yung Sara mo. Ang kabobo. Pinakabobo. Sara without H. Hindi ka mananalo kasi Sara without H ka. Siga ka pala. Siga. Pinatanggal mo yung mga dekorasyon. Siga ka pala. Sara without H ka. Sara without H, talo ka na kasi wala kang H. Pwede naman lagyan ng dekorasyon basta yung gawa ng mga estudyante. Nako, lalo na yung gawa ng estudyante. Nakakita na po ba kayo ng gawa ng estudyante? Kung makikita nyo lang po yung mga classroom ng DepEd, pag pumunta po kayo sa mga magagandang classroom, yung mga artistic and teacher, may wiwili kayo, ang ganda. Pero pagka pumunta po kayo sa mga teacher na sumusunod lang, kailangan natin merong history corner. Ganun na, history corner. Susunod yung mga yan. Lalagayan ng mga larawan ng mga bayani. Pero iba po itsura. Boss, unang tumakbo ng senador si Kiko, talo yan, boss. Meron pa palang dilawan ngayon. Dilawan, yung dilawan, tsaka kakamping, pare-pareho lang yan. Nagpalit lang ng kulay. Ay ba naman, naniwala kayo? Hindi ako dilawan, sabi ni Lenny. Hindi ako dilawan, pink ako. Puta, yun din yun, eh. Nagpalit lang ng pangalan, eh. Naniwala naman kayo. Tama naman si BP Sara, mas makakapokus sa mga bata kung wala talaga silang makikita na iba kundi yung tinuturo ng mga teacher. At mali din po yung sinasabi na ayaw daw ni Inday Sara ng visual aid. Iba po yung visual aid sa dekorasyon. Ang layo naman. Nakakagigil po sa totoo lang pag yung nakikita mo
pambobo. Biruin mo si Keiko, nagpaparamdam siya na nadaya siya. Nadaya ka ni ano, ni Inday Sara. Tapos bakit kaya tolerate ng Senate ang pag-imbestiga ng walang maayos na etiketa? Innocent until proven guilty, di po ba? Pero ba't convicted agad pag si Tulfo ang nag-imbestiga? Eh, yun na nga, bakit nila tinotolerate? Pati mga cellphone dapat nakalocker din para di ma-distract ang students. Naku, madali lang naman po yan pagka yung teacher talaga nagtuturo. Wala naman po makakapaglabas ng cellphone kung ang teacher ay nagtuturo.